Mawalang galang na po, Dad, Ma'am. Alam niyo namang may girlfriend ako at kahit kailan di ko pinangarap na ikakasal ako sa babaeng yan. Sorry, Edna, pero alam mo wala akong gusto sa'yo kahit katiting. Alam mo naman yan, kahit noon pa. At bakit? Sa tingin mo may gusto ako sa'yo? Ang kapal mo kahit kailan di rin kita pinangarap At di bali nang wala akong asawa kaysa mapapangasawa ka. Mga bata pa lang sina Edna at Carl ay nagkasundo na ang kanilang magulang na ipapakasal ang mga ito pagdating nila sa tamang edad. Pero dito, pinaalam sa kanila ang kasunduan, pero ang mga magulang nila ay gumagawa ng paraan para magkalapit sila sa isa't isa, pero imbes na magkalapit ay naging parang aso't pusa ang mga ito. Huwag kang lumapit sa akin, baka matusok ako ng mga buhok mo parang cactus Hindi lumayo ka pa yatot, ayaw ko namang tumabi sa'yo Si Mami lang ang gustong dito ako umupo. Edna, Carl, tumahimik na kayo, huwag na kayo mag-away. Mag-uumpisa na ang programa Siya kasi Lola sinabihan ako payatot. Ikaw naman ang nag-umpisa di naman kita inaano. Carl, wag mo nang patulan, babae yan Lola, maldita po kasi. Sige na, ihiwalay na nga tong dalawa ng upuan para matahimik na. Napakamot na lang sa ulo ang mga magulang nila dahil kahit kailan ayaw talaga nila Carl at Edna sa isa't isa kahit magkabati man lang sila saglit ay hindi talaga ito nangyari. Hanggang sa nag-high school sila, pero dahil isang eskwelahan lang ang pinapasukan nila ay wala silang magagawa kahit ayaw nilang makita ang isa't isa ay di ito naiiwasan. Matanda lang ng 2 taon si Carl kay Edna. Maraming nagka-crush kay Edna dahil maganda naman talaga ito at ganun din kay Carl dahil gwapo ito. Isang araw sa kantin may kasama si Edna na classmate niyang lalaki sa table, habang nag-uusap sila ay nilapitan sila ni Carl. Kumain ka na ng marami payatot para naman di ka makakasakit sa katabi mo. Ang tulis na siko mo. Huwag ka makialam sa katawan ko, yung bunganga mo, ang itiko mo, ang baho Yucks! Nagtawanan na lang ang mga nakarinig sa asaran nila pero di na rumesbet si Carl. Paglipas ng mga taon, college na si Carl at bihira na lang sila nagkikita ni Edna. Nagka-girlfriend na rin si Carl, si Arnie, ang pinakahuling pinakilala sa magulang nito dahil ang mga naging girlfriends niya noon ay inayawan ng pamilya niya. Mayaman din ang pamilya nila Arnie, may mga negosyo din sila. Pero di pa rin nagbabago ang kasunduan, kaya kahit malabong magkasundo ang mga anak ay gumagawa pa rin ang mga magulang nito ng paraan para magkalapit ang dalawa. Hanggang sa dumating ang tamang panahon na nasa tamang edad na sila at nakapagtapos na sila parehas ng pag-aaral at tini-train na sila sa kani-kanilang family business. Ngunit si Edna ay di interesado sa negosyo nila, ang hilig niya ay pagmomodelo, pero wala itong nagawa dahil nag-iisang anak lang siya at hindi niya pwedeng ipagkatiwala sa iba ang mamanahin niya sa mga magulang. 3 taon nang di sila nagkita ni Carl, dahil may kanya-kanya na silang pinagkakaabalahan sa buhay. Malaki na rin ang pagbabago sa ugali at itsura ni Edna, naging palaayos na ito, naging body and health conscious din ito. Malaki ang epekto ang hilig niyang pagmomodelo sa healthy lifestyle niya, naging disiplinado ito sa mga kinakain dahil mini-maintain niya ang figure. Kahit nag-aaral ay sinasabay niya rin ang pagmomodelo. Pero ngayong tumatanda na ang kanyang mga magulang ay kailangan na niyang mamili ng career at pinili niya ang kanilang negosyo, dahil ayaw niya ring sumama ang loob ng mga magulang nito sa kanya. Sa bahay nila Carl ay may engranding selebrasyon dahil ika-85th birthday na ng kanyang lola, at ang pamilyang Doñez ay isa sa invited. Sa wakas nakakadalo na rin si Edna Doñez. Pagdating sa party unang hinanap ng mga mata ni Edna ay si Carl at nakita niya naman agad ito na may nakahawak sa braso na magandang babae. Mga malalapit na pamilya at kaibigan lamang ang imbitado at mga kasosyo nila sa negosyo. Iba na ang sitwasyon nila Carl ngayon, naging seryoso na sila habang magkakaharap ang pamilya. Habang nag-uusap si Lola Lydia at Edna ay lumapit si Carl na di nakasama ang babaeng nakahawak sa braso nito. Hello Edna, laki na ng pinagbago mo ngayon di kita agad nakilala, parang tumatanda ka na, parang magkasing edad na kayo ni Lola. Ikaw Carl, tigilan mo ako Lola saksi kayo, siya ang nag-umpisa. Binibiro lang naman kita parang kaedad mo lang naman si Mami. Umalis ka na nga. Naku, kayo talaga, paano kayo magkakasundo niyan pag sa isang bahay na kayo titira? Po, Lola, di mangyayari yan. Paano di mangyayari? Nalaman ko na ikakasal kayo sa 1 linggo. Nagtaka na lang ang dalawa kung bakit ganun ang mga sinasabi ng lola nila, kaya binago na agad ni Edna ang topic nila. Pagkaalis ng mga bisita ay pinaupo sila Edna at Carl kasama ang kanilang mga magulang at si Lola Lydia.
Pinag-usapan ng pamilya ang napagkasundoan, tutol sila Edna at Carl, mahirap ito lalo na kay Carl dahil may nobya itong di rin basta-basta ang pamilya. Pinaintindi nito sa kanila kung bakit napagkasundoan pero di nila ito naintindihan. Mawalang galang na po, Dad, Ma'am. Alam niyo namang may girlfriend ako at kahit kailan di ko pinangarap na ikakasal ako sa babaeng yan. Sorry, Edna, pero alam mo wala akong gusto sa'yo kahit katiting. Alam mo naman yan, kahit noon pa. At bakit? Sa tingin mo may gusto ako sa'yo? Ang kapal mo kahit kailan di rin kita pinangarap At di bali nang wala akong asawa kaysa mapapangasawa ka. Tumahimik nga kayo? Alam namin wala kayong gusto sa isa't isa pero para to sa magandang future nyong dalawa at sa mga anak nyo. Tita, pasensya na, Ma. Pa, sorry, di ko magagawa to. Hindi matatapos ang usapan na to at di namin hinihingi ang permiso nyong dalawa. Sa isang linggo na ang kasal nyo, tapos na ang usapan. Kung ayaw nyong sumipot, nasa sa inyo yan. Pero wag na kayong magpapakita sa pamilya nyo dahil di na kayo ituturing na pamilya at wag na kayong umasa na may mamanahin pa kayo. Magpapahinga na ako, tapos na ang usaping to. Pero Lola, wala nang pero-pero pa, Carl. Walang nagawa sila Edna at Carl sa napagkasundoan ng pamilya dahil bata pa lang ang mga ito ay nakaplano na. Si Lola Lydia naman nung malaman ito ay nagustuhan naman ang kasunduan kaya agad namang pumayag. Kinasal sila Carl at Edna na ang pamilya lang nila ang nakakaalam. Ito ang hiling din ni Carl dahil ayaw muna niyang malaman ito ng girlfriend niya. May bahay na para sa bagong kasal, kompleto na rin ito sa mga gamit. Pagkatapos ng kasal nila dumiretso na sila sa bagong bahay, 3 ang kwarto nito pero puro nakapadlock ang 2 at pati ang isang common CR ay nakapadlock din, tanging ang kwarto lang ng mag-asawa ang bukas at CR sa loob. Nauna si Edna sa kwarto kaya si Carl sa sala natutulog. Pinagbawalan muna ang mga ito na matulog sa bahay ng kanya-kanyang pamilya kaya wala itong choice kundi doon sa kanilang bagong bahay sila umuwi. Wala silang imik-on, at kanya-kanya sila ng luto para makakain. Pagkatapos ng 1 linggo nagtrabaho na sila sa kani-kanilang family business pero sa gabi doon ito umuwi at natutulog sa bagong bahay nila. Isang gabi di umuwi si Carl sa bahay kaya nanibago si Edna, iniisip din niya kung baka may nangyaring masama sa kanya kaya sinabi niya ito sa magulang nito. Pero di niya inaasahang magagalit ng gusto si Carl sa kanya. remember, napilitan lang tayo sa isa't isa kaya wag mo akong pakialaman sa mga gagawin ko. Kung di ako uwi, wala kang pake. Asawa lang kita sa papel, wag mong kalimutan yan. Di naman ako nakalimot Eh di ka kasi umuwi, baka kasi kung ano na ang nangyari sa'yo tapos paano pag may nangyari nga, o di ba? Eh anong pakialam mo, wag kang magpapakita ng concern dahil kahit kailan di kita matututunang mahalin. Kahit ano pang gagawin mo. Hoy, ang kapal mo naman. Assuming ka na may pakialam ako sa'yo, concern ako sa sarili ko, paano na lang kung may nangyari sa'yo masama, tapos pagbibintangan ako ng magulang mo na ako ang mastermind dahil sa mamanahin mo. O di ba? Kaya tigilan mo ako sa mga iniisip mong ganyan, Mr. Luestro dahil kahit kailan di kita magugustuhan. Tapos anong sabi mo? Matututunang mahalin? Ew! Kadiri ka! Diyan ka na nga! Grabe ka sa kadiri Pugi ko naman para pandidirihan mo. Isang buwan na, simula nang magkasama ang mag-asawa sa bahay nila pero bihira lang ito nag-uusap. Kung mag-uusap man ito, puro pabulyaw at pang-aasar sa isa't isa lang ang nangyayari. Isang araw na uubusan na sila ng mga groceries at wala nang laman ang kanilang ref, di na sila dinadalhan pa ng mga groceries katulad ng mga nakaraang linggo. Wala nang laman ang ref? Gusto mo bang sumama mamili? Para makabili ka rin ng mga gusto mo. Bakit naman kailangan sasama pa ako pwede naman akong bumiling mag-isa? Wala ka nang kakainin ngayon dyan, kaya sa labas na lang tayo kakain. Di na sumagot si Edna pero nauna na itong lumabas at sumakay sa kotse, paglabas ni Carl napailing na lang ito sa ginawa ni Edna. Nakapambahay lang ito, naka-t-shirt, short at tsinelas lang ito. Dinala siya ni Carl sa isang restaurant pagtingin ni Edna di sana ito bababa kaso sinenyasan siya na bumaba na. Pagpasok nila pinagtinginan nga si Edna ng mga taong nakasalhubong nila, lutang ang kanyang maganda at makinis na legs, at kahit nakapambahay lang ito pero mukhang sosyalan pa rin naman ang dating dahil napakaganda niya. Napansin din ito ni Carl kaya sa unang pagkakataon hinawakan niya ang kamay ni Edna at pinaupo agad sa table. Oy, chancing ka Anong chancing na sinasabi mo? Ang bagal mo maglakad Alam mo namang nagmamadali tayo. Sige na, mag-order ka na. Pagkalatag ng pagkain ay kumain agad si Edna, halatang gutom na ito, samantalang si Carl naman ay nakatitig ito sa kanya habang kumakain at napangiti na lang ito.
pero may di inaasahang tao ang lumapit sa kanila. Sinasabi na nga ba ikaw yan, Carl eh? At sino naman itong kasama mo? Arnie, hi. Siya ba ang dahilan kaya ka nakipag-break ha? Naku, hindi po mama. Alalay niya po ako sa bahay niya. Ganun ba? Kaya pala di na kita nakikita sa bahay niyo pag pumupunta ako dahil may sarili ka na palang bahay. Oo ma, may bahay na po yan siya at ako ang bago niyang alalay. Pwede bang manahimik ka? Di ikaw ang gusto kong kausap. Pasensya na po. Babe, gusto kong malaman kung saan ka nakatira. Not now, Arnie. Mag-grocery pa kasi kami after namin mag-dinner. Wow, ang swerte ng alalay mo. Sinasamahan mo pa talaga mag-grocery ah. Bago pa lang kasi siya dito. Pero ganito ang alalay mo. Tingnan mo naman ang suot. Okay lang ba yan sa'yo? I think wala namang problema sa suot niya. Babe, di pa ako pumayag na mag-break tayo ah. Kaya tayo pa rin at may karapatan pa rin ako sa'yo. Sasamahan ko na kayo mag-grocery. Walang nagawa si Carl para pigilan si Arnie na sumama sa kanila at pag-uwi. Sumunod na rin ito para malaman ang tinitirhan nila. Pagdating sa bahay agad siyang nagpunta sa mga kwarto at napansin niya na isang kwarto lang ang bukas. Carl, bakit isa lang ang kwarto dito? Bakit yung ibang rooms ay nakapadlock? At bakit may bra dito sa higaan? Carl, anong ibig sabihin nito? Ma'am, ako po kasi natutulog dyan. Si sir kasi madalas natutulog doon sa kaibigan niya, di ba sir? At sinong kaibigan naman? Arnie, gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Edna, ayusin mo na ang kwarto ko. Palitan mo na ng bedsheet dahil dito ako matutulog ngayon at doon ka sa sala mo na matutulog. At ikaw Arnie, pwede pang umuwi ka na. Gabi na. May kotse ka naman. Di na kita ihahatid ah. Okay lang babe, ako na mag-aayos ng higaan mo para maayos talaga. Wala akong tiwala dyan sa alalay mo eh. At di ko yan gustong maging alalay mo, parang walang alam eh. Tingnan mo naman ang kwarto oh, ang kunin mo yung may edad na, yung sanay at may marami ng alam sa paglilinis. Grabe naman kayo ma'am, narinig ko yun ah. Wala akong pakialam kung narinig mo, alalay ka lang. Sinisweldohan ka para magtrabaho kahit wala dito lagi ang boss mo, magtrabaho ka pa rin. Bukas na bukas din umalis ka na dito, babayaran ko ng doble ang sweldo mo basta umalis ka na. At ako na ang bahalang maghanap ng bago mong katulong babe. No Arnie, di pwede kasi ang totoo si Lola Ledia ang pumili sa kanya at kilala mo naman yun. Ayaw niyang pinapakailaman ang mga desisyon niya. O sige na mo Chaching, ikaw na mag-ayos ng higaan ni Carl at huwag kang patanga-tanga, ayusin mo ang trabaho mo. Opo, masusunod your highness. Tingnan mo to, parang nang-aasar pa. Huwag kang mayabang, di porket si Lola ang nag-recommend sa'yo ay di ka na mapapaalis dito. Makalabas na nga, tara na babe. Lahat ng sinabi ni Arnie ay pinagtawanan lang ni Edna ng palihim. Sa isip-isip niya tama din naman si Arnie dahil minsan talaga tinatamad siya mag-ayos ng higaan at maglinis, minsan nakakalimutan niya kasi ang role niya sa bahay nilang mag-asawa. Nung matapos na siyang maglinis at magpalit ng bedsheet ay tinawag na niya si Carl, pumasok naman sa kwarto si Carl at nakabuntot naman si Arnie at nilock ang pinto. Bakit pink ang bedsheet? Patanga-tanga talaga yun. Hayaan mo na, ang mahalaga malinis. Sige na Arnie, gusto ko nang magpahinga. Babe, di mo ba ako namimiss? Kung kailan ready na ako magka-baby tayo eh, saka ka naman nakipag-break. Promise, di na ako magpipills, ready na ako maging mami ng mga anak natin. Arnie, we're done at hindi na pwede maging tayong muli. Babe naman, sorry na kung umayaw ako sa gusto mo na gusto mo nang magka-baby, pero ngayon ready na ako. Arnie, pagod ako. Tatanggihan mo na ako ngayon, samantalang dati ayaw mo kong patulugin pag magkatabi tayo. Arnie, pagod nga ako. Sige na nga, babalik ako dito ah. Aalis na ako para makapagpahinga ka. Tila nagbago na nga si Carl simula nang ikinasal ito kay Edna. Kahit pa sinabi niyang sa papel lang ito kasal, pero tila sinusunod niya ang dapat bilang isang taong may asawa na. Pagbukas ni Arnie sa pinto ay may nasubsob naman sa sahig, si Edna, nakasandal pala ito sa pintuan. Aray! Tingnan mo to babe, oh may alalay bang nakikinig sa usapan ng boss niya? Naku ma'am, kararating ko lang po, may kukunin lang kasi sana ako ng mga damit. Wala akong narinig ah. Ay, yung huli mong sinabi pala ma'am, yung tatanggihan mo na ako ngayon samantalang dati ayaw mo akong patulugin. Grabe pala si sir sa'yo ma'am ah, laging iniistorbo ang tulog niyo dati. Ewan ko sa'yo, lumabas ka na ng kwarto at ikaw babe maglock ka ng pinto lagi dahil wala talaga akong tiwala sa katulong mo na to. Umalis na si Arnie at pagkatapos na ilock ni Edna ang gate at ang pinto, ay pumasok na ito sa kwarto, pagpasok niya ay tulog na si Carl. Iniisip niya baka nagtulog-tulugan lang ito, pagkatapos niyang mag-ready ng sarili para matulog ay tinapik na niya ito sa balikat para palipatin na ito sa sala,
pero di pa rin ito nagising kaya naisip niyang tulog na nga ito kaya wala siyang choice kundi sa sala matutulog. Kinaumagahan pagising niya nagulat siya dahil nasa kwarto na ito. Kaya bumangon siya at lumabas ng kwarto, nakita niya si Carl sa kitchen, naisip niyang nagluluto na ito ng almusal niya kaya hinintay naman niyang matapos ito para siya naman ang magluluto ng almusal para sa sarili. Dali na, breakfast na tayo. Ayaw mo ba nitong luto ko? Ayoko niyan, madaming oil. Kunti lang nilagay ko dito sa shawfa na to dahil alam kong health conscious ka kaya dinamihan ko na ng veggies at meat. Tikman mo muna kasi. Bakit nasa kwarto na ako pagising ko? Binuhat mo ako? Naku, hindi gumapang ka po. Papunta sa kwarto. Di nakakatawa. Alam ko. Nahulog ka kasi sa sahig kaya nilipat na lang kita doon sa kwarto. Nakabuka pala ang bibig mo pag natutulog. Tapos naglalaway pa. Kagandang babae pero ang sagwa tingnan pag natutulog. Uy, excuse me di ako ganyan matulog, no? Sus, hayaan mo next time pipicturean na kita at binuhat lang kita. Huwag kang mag-alala, wala akong ibang ginawa. Gusto ko kasing gising ka pag may gagawin ako. Bastos mo Uy, bibiro lang ako, sorry na. Ngayon ka lang yata nasa sa akin. Masarap ang luto ko no, ang dami mo nang nakain eh. Dinadaan mo lang ako sa kadaldalan mo. Pinakain mo ko tapos nagrereklamo ka ngayon kung bakit naubos ko. Next time, wag mo na akong alukin. Alam ko naman kung paano lutuin to eh. Yabang mo. Walang pagbabago kay Edna sa pakikitungo niya kay Carl pero si Carl, lumalambot na ang puso nito kahit lagi itong sinusungitan ng asawa. Late lagi pumapasok si Edna sa trabaho niya, pero di naman nagrereklamo ang magulang nito, ang mahalaga daw ay pumapasok ito. Pagkagising ni Edna ay naka-ready na ang almusal dahil hinahanda na ni Carl bago ito pumasok sa kanya ding trabaho. At lagi na ring maaga ito umuwi na para bang laging excited na makita ang asawa na sinusundo niya rin para sabay silang umuwi. Minsan naman sa labas na sila kumakain. Isang araw invited ang pamilya ni Carl sa isang party ng mayamang negosyante, at isinama naman silang mag-asawa para makilala din ito ng mga kaibigan ng pamilya. Napakaganda tingnan ni Edna kahit sa simpleng damit dahil magaling itong magdala, napaka-eleganting tingnan. Hinawakan siya ni Carl sa kamay pag pinakilala sila sa mga kaibigan ng pamilya nila. Tahimik at nakasmile lang si Edna, halatang napilitan lang itong pumunta sa party kaya pagkatapos ng pagpakilala sa kanila lumabas muna ito at naglakad-lakad sa maliit na garden. Parang mas natutuwa pa siyang pagmasdan ng mga bulaklak kaysa mga taong nasa loob dahil di siya interesado sa topic ng mga ito na puro negosyo. Maya-maya may lumapit sa kanya. Hello, ang ganda dito no? Yes sir, nakaka-relax sa mata ang mga bulaklak. Nature lover ka pala, same here. Lance pala. Ikaw ba? Edna sir. Lance na lang. Edna, nice meeting you. Same here Lance. Papasok na ako sa loob maiwan na kita. Pagpasok ni Edna sa loob una niyang nakita si Arnie na nakahawak sa braso ni Carl. Iba ang nararamdaman niya, di katulad nung di pa sila kasal ni Carl na wala itong pakialam pero sa oras na yun parang may kunting paninibugho sa puso niya. Kaya bumalik na lang siya sa labas pero nandoon pa si Lance sa garden kaya gusto niyang bumalik sa loob pero nakita na siya nito kaya nagpatuloy na lang siya sa may garden. Di alam ni Edna na sinundan pala siya ni Carl dahil nakita siya nitong palabas. Sabi na nga ba at babalik eh. Mas maganda pala ambience dito. Edna, kanina pa kita hinanap. Nakita kong papunta ka dito eh. Lance, nandito ka rin pala. Oh, hi Carl. Oo, pumunta muna ako dito sa labas para naman makakita ko na maganda. Magkakilala pala kayo ni Edna. Carl! Babe, ano ba yan? Hinihingal ako sa iyo eh. Uy, andito rin pala ang katulong mo, Carl. Pati ba naman dito, sinasama mo to? Sinong katulong mo, Carl? Itong si Edna ba? May iba ka ba? Arnie, tama na. Tara na sa loob. Kakaiba ka talagang muchacha ka. Bodyguard ka rin ba ni Carl? Kaya ka buntot ng buntot sa boyfriend ko? Hindi na to pwede. Sasabihin ko na kay Lola na palalayasin ka na. Excuse mo na miss. Bakit mo naman palalayasin tong si Miss Edna? Eh di naman niya yata kasalanan kung bakit andito siya kung walang nagdala sa kanya, di ba? Excuse din sa'yo mister. Wala kang alam kaya manihimik ka na lang. Kung alam ng babaeng to na lumugar, di siya sasama kahit paanong pilit sa kanya dahil di siya bagay dito. Sumusobra ka naman yata miss. Napakamata pobre mo naman. Lahat naman yata tayo may karapatan. Ang sisihin mo ang nagdala sa kanya. Sir Lance, okay lang po hayaan mo na siya. Hindi Miss Edna, wala naman siyang karapatan na maliitin ka eh. Kung di ka kayang ipagtanggol ng boss mo sa ganitong sitwasyon, mag-quit ka na. Lance, wala kang alam pare, kaya pwede bang huwag ka nang makialam.
Pre, nakita mo namang insecure yung girlfriend mo kay Miss Edna. Kahit ano pa siya, wag mong hayaang maliitin siya ng iba. Anong insecure na sinasabi mo? Hoy, Mr. Libag lang yan ang kuko ko. Anytime pwedeng tanggalin. May gusto ka lang yata sa kanya kaya pinagtanggol mo eh. Arnie, tama na. Edna, uwi na tayo. Babe, anong uuwi? Pauwiin mo yung mag-isa. Arnie, tama na sa pag-iinsulto mo sa asawa ko. Babe, anong asawa? Ako ang girlfriend mo. Paano mo to naging asawa? Ma'am, ang ibig niya pong sabihin kayo po. Edna, tama na sa pagkukunwari mo. Ano kasi, nabuntis ko siya kaya pinakasal agad kami. Mahabang kwento eh. Ewan ko sa'yo, Carl. So siya pala talaga ang dahilan kung bakit ka nakipag-break? Walang hiya ka at walang hiya ka ding babae kasi nadya mo magpabuntis para pakakasalan ka? Excuse di ako maritis kaya I have to go, Carl. Bahala ka na dyan. Kaya mo na yan. Excuse din, uuwi na rin ako. Mukhang kailangan ko nang magpahinga. Bahala ka na dyan, Carl. Ang bahala, ikaw ang nag-umpisa neto eh. Ikaw ang nagpanggap na alalay ko tapos iiwanan mo ko dito. Uy! Excuse mo na, Arnie, buntis ang asawa ko eh. Baka mapaano, mag-uusap na lang tayo next time. Sige, ganyan ka naman eh. Sanay ka na naiwanan ako. Naiwang mag-isa si Arnie sa garden na umiiyak at naiinis. Nung araw kasi na kinasal si Carl kay Edna ay yung araw din na nakipaghiwalay ito kay Arnie. Kaya ang araw na yun ay parang may happy anniversary at may death anniversary din dahil yun yung araw na pinatay ni Carl ang relasyon nila Arnie at binuhay naman ang bagong relasyon nila ni Edna. Malungkot man para kay Arnie pero sa tingin ni Carl mas okay na yung tinapos niya ang kanilang relasyon kaysa naman magkakasala siya sa dalawang babae kung pagsasabayin niya. Kahit pa sa papel lang sila kasal ni Edna ay sagrado pa rin ito para sa kanya. Pagdating ng mag-asawa sa bahay dumiretso agad si Edna sa kwarto at nilock ito. Maya-maya kinatok ito ni Carl. Buksan mo to, dali! Wala ako sa mood na makipag-usap. Kailan ka ba nasa mood? Wala naman lagi, para kang may regla lagi. Buksan mo to, magsi-CR ako. Alam mo namang nakapadlock ang CR dito sa labas eh. Dali-dali namang binuksan ni Edna, nakalimutan niyang sa kwartong CR lang pala ang ginagamit nila. Sabihin mo kaya sa kanila na tanggalin na yung malaking padlock sa CR para magamit naman. Ikaw na magsabi, ikaw ang nakaisip eh. Asawa mo ko, 'di ba? Kaya sundin mo din ako minsan. Opo, asawa ko. Sige na, umalis ka na dyan sa pinto. Paharang-harang kayo, nasa CR na ako. Kinabukasan walang pasok ang mag-asawa, naglilinis si Carl ng bahay, kahit mayaman sila pero tinuruan pa rin ito ng magulang. Kaya habang lumalaki may alam ito kung paano kumilos sa bahay, dahil katwiran nila wag iasa ang lahat ng bagay sa ibang tao para pag dumating ang araw na mawala sila kaya mo pa ring tumayo sa sarili mo. Ganyan din ang tinuro kay Edna ng mga magulang niya pero minsan tinatamad lang talaga ito, pero pag sinipag naman ito ay kahit kasulok-sulukan ay nililinis niya. Nagluto na rin si Carl, si Edna naman ay tulog pa. Pagising niya kumain na lang ito, parang di niya nakita ang effort ni Carl, di man lang ito ng thank you na ipinagluto ito. Pagkatapos kumain lumabas ito, iniwan si Carl na naglilinis ng kusina. Kinagabihan habang kumakain siya ng hapunan, nagtaka siya bakit tulog pa si Carl, hapon pa ito nakahiga kaya nilapitan niya ito. Pagtingin niya parang nilalamig ito kaya kinumutin niya, nasagi niya ng bahagya ang balat nito at mainit ito. Kinuha niya agad ang thermometer at nalaman niyang may lagnat nga si Carl. Kaya tinawagan niya ang mama niya at sinunod ang sinabi nito. Ginising niya si Carl. Carl, kumain ka muna kahit konti. Ikaw kasi, para bang maubusan ka ng araw sa paglilinis, kaya ayan tuloy. Pakakainin mo ba ako pagagalitan? Sige na, kumain ka na. Di mo ba ako susubuan? Nanginginig ang kamay ko eh. Sige na nga, lakayan mo ang bibig mo. Yan. Huwag ka nang magpapakyut. Grabe ka talaga sa akin. Kasalanan ko bang cute ako lagi? Feeling mo talaga eh, no? Inumin mo na tong gamot. Pagkatapos magpahinga ka na. Pumasok na sa kwarto si Edna pero di ito makatulog dahil nag-iisip ito sa kalagayan ni Carl kaya lumabas siya at kinunan ng temp si Carl. Mataas pa rin, kaya pinunasan na niya at chinek na naman ang temp. Di na siya pumasok sa kwarto, sa sala na rin ito natulog para mamonitor niya ang temp ni Carl. Pagising niya kinaumagahan wala na si Carl sa hinagaan niya, nasa kusina ito nagluluto. Good morning! Uy, okay ka na ba? Wala ka ng lagnat? Patingin nga! Okay na ako, Dok. Salamat naman at okay ka na. Huwag ka na munang kumilos. Pwede namang ako ang magluluto eh. Ako na dito. Doon ka na muna. Magpahinga ka na muna. Sure ka ba? Nagugutom na kasi ako eh. Oo naman.
Nung nakaalis na si Carl, tumawag agad si Edna sa mama niya para magpaturo ng lulutuin. Matagal na kaluto si Edna kaya pinuntahan na ito ni Carl. Matagal pa ba yan? Nagugutom na ako. Saglit na lang to. Carl, pwede bang ikaw na ang magtimpla neto? Baka kasi di mo magustuhan ang panlasa ko eh. I mean, baka para sa'yo di masarap tapos sa akin masarap, di ba? Mas importante kasi ang panlasa mo ngayon kaya ikaw na bahala. Yun lang pala eh, ang haba pa ng paliwanag mo ah. Syempre, baka sabihin mo kasi na di lang ako marunong. Di ka naman talaga marunong, maganda ka lang pero di ka marunong talaga magluto. Narinig ko kanina kausap mo si mama, puro katanong. Ano kasi, si mama kasi ang expert neto eh. O sige, pwede na to, dali na, kain na tayo, nagutom na ako. Sige, ako na maghahanda. Habang kumakain, dumating naman ang mga magulang nila Carl at Edna. May dala itong mga paborito nilang pagkain kaya ang saya ng dalawa dahil matagal na rin nilang dinatikman ang mga paborito nila na luto ng mga ina nila. Masaya na silang nagkikwentuhan, di katulad dati na puro asaran ang dalawa. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang nito dahil sa wakas nagkakasundo na rin ang mga anak nila. Naisipan din ng mga magulang nito na doon matulog sa bahay nila kaya binuksan nila ang dalawang kwarto. Ang isang kwarto pala ay para sa magiging anak nila Edna at Carl at ang isa ay guest room. Kinagabihan, walang choice sila Edna at Carl kundi sa isang kwarto sila matutulog. Huwag kang lumampas dito ah. Ito ang boundary natin. Lagot ka sa akin pag lumagpas ka. Paano naman pag ikaw ang lumagpas? Hindi ako lalagpas, no? Paano nga pag lumagpas ka? Mas maganda naman pag fair ang condition. Di yung ako lang ang lagot tapos pag ikaw ang lumagpas ay wala lang. Unfair naman yun. Kasi sure naman ako na di ako lalagpas. Ganito na lang, pag lumagpas ka, pagbibigyan na natin sila mami na bibigyan ng apo. Grabe ka sa kondisyon mo ah. Ano namang masama dun mag-asawa naman na tayo. Normal na lang yun sa mag-asawa ang gawin yun. Dito na nga lang ako sa sahig matutulog. Ito naman, biro ko lang yun. Sige na, dyan ka na matulog. Nung madaling araw na, nagising si Carl dahil may nakayakap na sa kanya at nakadantay pa ito sa kanya, napagkamalan yata siyang hotdog pillow nito at kinuhanan niya ito ng picture. Huli ka lumagpas ka. At nakayakap ko pa sa akin. Ano naman ngayon? Asawa na kita. Naantok pa ako, matulog pa tayo. Kinilig naman si Carl sa narinig niya na tinawag na siyang asawa ni Edna. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan, nakangiti naman si Edna at niyakap ng mahigpit ang asawa. At paglipas ng ilang buwan tuwang-tuwa ang pamilya dahil nagdadalang tao na si Edna. Hay, salamat, magkakaapo na kami. Gusto pa namin ng mga apo ha. Damihan nyo. Mama naman. Ako din. Ang saya kasi pag marami. Ayaan mo ma, pagbibigyan namin kayo ni mami. Maraming apo pa ang gagawin namin. Diba, honey? Uy, ikaw talaga. Biro lang naman, Han. Siyempre, nakadepende sa'yo pag lumagpas ka sa boundary ng higaan natin. May mabubuo talaga. May boundary ka pang nalalaman ha. Nahuli kaya kita na tinanggal mo. Bakit di ka naman nag-react nun? Huli ka rin. Gusto mong laging lumagpas eh. Uy, hindi ah. Han, ayos lang naman yun eh. Kung yun ang palatandaan mo na gusto mo. Dahil pag ako lang ang masusunod, gusto ko lagi eh. Ikaw talaga. Sinong mag-aakala na ang 2 taong di nagkasundo dati, ay unti-unting nahuhulog ang loob at hanggang sa 9 love sa isa't isa. Maraming salamat sa pakikinig at mag-subscribe na kung di ka pa nakapag-subscribe.